Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang mabiyayang linggo, kaagapay, sa ating lahat. Praise the Lord dahil nananatili ang Diyos na tapat sa atin sa kabila ng napakaraming challenges at pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan sa araw na ito, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pastor Ronald po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito, kaagapay, ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Simulan natin ang ating programa sa ating pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, muli maraming salamat. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa aming mga buhay. Sa lahat ng nararanasan naming magagandang bagay, maging sa mga challenges na dumadaan sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo sa mga biyaya na aming natatanggap, sa kalakasang pisikal, kagalingan ng bawat karamdaman na nararanasan ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa araw na ito, kami ay nagtitiwala sa inyo, lalo na po sa aming gagawing pagsamba mamaya sa aming mga simbahan, Panginoon. Naway maitaas kayo at patuloy kayong mapapurihan sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang araw na ito sa inyo at alam namin na kami po ay sasamahan ninyo sa lahat ng pagkakataon. Ganon din ang aming mga kaagapay, anumang sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan, patuloy niyo po silang samahan at ingatan, Panginoon, pagpalain, maging sa mga kaagapay namin na nasa labas ng bansa, saan mang lugar sila naroon, saan man sila bansa nagtatrabaho o naninirahan. Panginoon, patuloy niyo silang abutin ng iyong napakalawak na biyaya at pag-ibig. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kagapay, kumusta ka? Kung ikaw ay may prayer request, i-comment mo na yan at ipadala sa amin at sisikapin namin na ito ay maisama sa ating prayer time maya-maya. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na kami po ay ginagamit ng Panginoon para madala sa Kanya ang ating mga prayer request. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At kung sakali man, kaagapay, na tinugon na po ng Panginoon ang ating mga prayer request, maaring padala nyo kami ng mensahe through dito po sa Facebook po ng DZAS o kaya sa Messenger at sama-sama natin ito na ipagpasalamat sa Panginoon. Nang sa ganon, ma-encourage din yung iba na talagang manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako, kaagapay. Alam niyo po,
Mahalaga na tayo ay makaranas ng kasapatan at kapunuan mula sa Panginoon. Kaagapay, sa totoo lang nakakapagod po ang buhay na sinasabi nating tayo ay mananampalataya, subalit maraming kulang sa ating buhay. Marami tayong hinahanap. Hindi natin alam kung saan tayo lulugar at kung minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. At ang nakalulungkot, hindi natin alam kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Maraming tao nabubuhay na ganito, nalilito at tila bagang naliligaw. Ang aking dalangin, kaagapay na ang paksang ito ay makatulong upang tayo ay maging buo. 3 bagay tungkol sa ating sarili ang pagtutuunan po natin ng pansin sa umagang ito. Una, ang ating katangian, ang ating mga karakter at personalidad. Tayo ay may natatanging katauhan. Tama ka naman kaagapay sa mga panahon na sinasabi mong nung una na may sarili kang pag-uugali, wala tayong masasabi tungkol doon. Tama ka naman, mayroon talaga tayong kanya-kanyang karakter. Subalit sa oras na pinapasok na natin si Kristo sa buhay natin, ay mayroon na tayong bagong katauhan sa Kanya. Sabi sa Galacia, Kabanatang 2, sa mga talatang 19 hanggang 21. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. At sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kagapay, ito na ang iyong pagkatao. Ngunit ito'y halos hindi kayang paniwalaan ng tao. Matagal nang gumawa si Jesus sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit mayroon na tayong bagong katauhan sa Kanya. Yung dati nating pagkatao ay maaring nawala na at tayo'y magkakaroon na ng pagbabago. Ikalawa, ang ating pagsasanay. Ito yung pagkakataon kaagapay na tayo ay magsasanay upang matutunan natin ang pagiging anak ng Diyos. Napakahalaga ng pagsasanay. Kahit anong gawin natin, kailangan ng pagtuturo sa bawat isa. Sa bawat isa sa atin upang maging handa tayo. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nag-a-apply ng trabaho at kapag siya ay natanggap na, ang susunod na gagawin niya ay pagsasanay. May training period. At doon mo matututunan kung paano mabuhay bilang isang empleyado. Ano-ano ang dapat gawin ng isang manggagawa o empleyado. May isang batang lumaki sa lansangan, ang inampon ng isang mayamang pamilya. At ang batang ito'y inuwi na sa kanilang tahanan. Nagulat yung pamilya sa inasal ng bata sapagkat lahat ng pagkain sa loob ng refrigerator ay itinago niya at nilagay nung bata sa ilalim ng kanyang higaan sa kanyang kama. Alam mo bakit? Kasi nakasanayan nung bata na kapag may pagkain sila, ito'y kanilang pinag-aagawan at kanya-kanyang tago ang kanilang ginagawa. Matagal bago nila naturuan yung bata hanggang so dumating din yung pagkakataon na natutunan din niya ang tama. Naturuan din nung umampon sa kanyang pamilya. Natutunan din ng bata na siya ay hindi dapat magpanik kasi marami namang mabibili na pagkain sa grocery. Marami ding ganyang kaisipan ang tao. Laging parang nauubusan, laging nagpapanik at nag-aalala. Alam niyo po ang sabi sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama,
kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaagapay, di ba't napakaganda ng plano ng Diyos sa atin? Subalit ang tanong, papaano mo lalakaran ang mga planong ito? Sapagkat kung ikaw ay isang magulang, kahit anong ganda ng plano mo sa iyong anak, kung hindi naman ito marunong sumunod, naniniwala ako na wala din mangyayari. At baka masayang lang ang lahat. Katulad din ito sa Diyos. Kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa iyo, kung hindi ka susunod, mahihirapan ka lang din. Ikatlo, ang pagsasakatuparan. Ito ang implementasyon ng lahat ng bagay tungkol sa ating mga buhay. Ang pagsasakatuparan ng ating mga sinanay at natutunan sa buhay. Lahat ng bagay na paplanuhin mo, kahit anong ganda niyan, kahit gaano ka pa ka-excited dyan, kung walang implementasyon o pagsasakatuparan, walang application, mawawalan lang ng kabuluhan ng lahat. Sabi nga nila, puro ka lang drawing. Sana kulayan mo naman. May kilala ka bang taong puro drawing lang lahat ng sinasabi niya? Ito yung mga taong mahirap ng paniwalaan. Hindi nakapaniwala ang kanyang sinasabi. Kaagapay, kailangan makita ang iyong natatanging katauhan, ang iyong katangian. Makita na ikaw ay anak ng Diyos. Sumunod at sanaying isabuhay ang pagiging anak mo ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa iyong bagong pagkatao. At dito mo palang masasabing kaya mo nang mabuhay sa biyaya ng Panginoon. Dito mo palang mararanasan yung buhay na ganap at kasiya-siya. Living by grace. Ang nais ng Panginoon maging totoo ka sa buhay mo. At maging totoo sa buhay mo ang kanyang mga pangako upang maranasan mo ang kapunuan sa mga kakulangan ng buhay mo. Ang sabi sa 2 Korinto, kabanatang 1, sa mga talatang 20 hanggang 22, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay po natin. Tayo pong lahat ay magsama-samang manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami dumudulog sa inyo. Nilalapit ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, Panginoon. Nilalapit namin sa oras na ito ang complete healing para po kay Crispin Tandog Jr. Yung kanyang pneumonia at yung bato sa bato, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kagalingan. Amin din pinagpipray sa oras na ito si Evangeline Villagracia, Panginoon. Ang kanyang kahilingan ay magkaroon na po ng pagkakasundo o reconciliation ng kanyang family. Healing and restoration. Kasama na rin po dito ang pagpapatawad sa isa't isa, Panginoon, sa kanyang sambahayan. Pinagpipray din namin si Presentacion Yoli, Panginoon. Kasama po sa kanyang panalangin ang kalakasan sa kapatid niyang si Maria Teresa Mendoza. Pagalingin niyo po ang anumang karamdaman din na kanyang nararanasan, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Joseph Estacio, Panginoon, healing sa kanyang anak na si RJ
at naka-schedule po ng check-up sa doktor. Naway, bigyan niyo siya ng kagalingan, Panginoon. Ganon din, pinagpe-pray namin si Sister Emily Sumabong, Panginoon. Kanyang panalangin para sa kanyang anak, Panginoon. Mabigyan sila ng protection, Panginoon, lalo na po sa kanyang husband na OFW. Panginoon, pinagpe-pray ko rin si Sister Elena Pagalakunla, Panginoon, kalakasan ng pananampalataya sa lahat ng mga kapatiran niya sa church, sa Faith Bible Christian Church, Lord, dyan po sa Herona, Tarlac. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid dito. Ganon din si Sister Leonila Espiritu, Panginoon. Pinagpe-pray namin ang kanyang ALS patient, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan, at kayo po, Diyos, ang patuloy po na maging gabay niya sa lahat ng oras. Pinagpe-pray din namin si PJ, Panginoon. Blessing po sa kanyang business at dalangin namin na magkaroon pa siya ng mga customers, Panginoon. Ganun din kay Mylene Duran, good health and financial provision ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin si Marites Naga, Panginoon, complete healing po sa kanyang arthritis at osteoporosis, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Ang kagalingan ay sa inyo galing, Panginoon. Lord, patuloy namin pinagpe-pray ang aming mga kapatiran, Sister Corazon Holandes, Panginoon, kapayapaan, kalakasan at ang kanyang buong pamilya ay proteksyonan po ninyo. Ganon din Sister Lilian Guerrero, Panginoon. Maraming salamat sa paglilingkod ng aming kapatid na ito. Panginoon, ngayong araw ipagdiriwang ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church ang kanilang 37th anniversary. Panginoon, sa pangunguna po ni Reverend Galileo Moralizon, Panginoon. Ganon din kay Pastor Alejandro June Balasbas. Pagpalain niyo po ang pagdiriwang ng 37th anniversary ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Patuloy din namin nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Patuloy niyo sa ingatan, pagpalain at samahan. Ganon din ang kanyang pamilya. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Mami Auring Sumulong. Lord, nagpapasalamat kami sa kanyang buhay paglilingkod, sa patuloy niyang ipinagkakatiwala sa iyong buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala sa inyo ang kanyang pananampalataya. Maraming salamat po sa kanyang pag-support at pagtulong sa inyong ministeryo. Maraming salamat din, Panginoon, kay Brother Engineer Romeo David. Patuloy ko siyang inilalapit sa inyo at ang kanyang buong pamilya, ang pag-iingat ninyo at proteksyon ang kanilang patuloy na maranasan. Ganon din po kay Sister Abby Dailo, Panginoon, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan, kagalingan sa anumang karamdaman. Lord, walang mahihirap sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin si Nanay Telma Manhares, Panginoon, good health para sa kanya at proteksyon sa kanyang buong pamilya. At ang aming panalangin para kay Gladys May Manhares Alfino, ang anak ni Nanay Telma, Panginoon, God willing, ay pagkalooban niyo po sila ng baby, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy ko rin nilalapit ang aking mga kapatid sa inyo, sila Sister Teresita de Pontorum, dyan po sa Agoo, La Union. Patuloy niyo sa ingatan at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po si Sister Evelyn Tagud, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit para pagpalain ang inyong gawain. Samahan niyo siya lagi, anuman ang pinagdadaan ng kanyang pamilya, ay malampasan po nila ito at mapagtagumpayan nila, Panginoon. Akin din pong inilalapit, Panginoon, si Brother Edgar Viloria, dyan po sa Tayug, Pangasinan. Pagpalain nyo rin ang kanyang buhay paglilingkod bilang manggagawa ng Lighthouse Bible Baptist Church dyan po sa Tayug, Pangasinan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang tumutugon sa bawat panalangin. Pagpalain nyo rin
ang aming mga kapatid na papunta na po sa kanilang mga simbahan sa oras na ito, sila po ay maglilingkod sa inyo, naway maging sweet aroma of worship ang aming mga buhay, ang aming gagawing paglilingkod sa inyo sa araw na ito. Pagpalain nyo ang mga preachers, mga pastor na maghahatid ng inyong mga salita sa bawat simbahan sa kanilang pulpito, Panginoon. Lord, i-bless nyo po ang salita ninyo, magkaroon ng pag-asa, revival ang bawat makakarinig ng iyong mga banal na salita sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.